Kung ayaw mo na mabigat na smartphone, itong Infinix Hot 60 Pro Plus ang para sa'yo na mas magaan pa yan ng onte sa ganitong brand ng chocolate. Makamera o ma-video ka, itong phone swak din sa'yo. Ito, nag-test nga ako ng stabilization sa ganitong kaalog, ramdam pa ring meron. Ano pa pag hawak mo lang? Ang main shooter nito ay 50 megapixels sa Sony sensor. Ito yung sample na shot. Sa looks, di lang basta forma yan kasi reinforced yan ng high-grade aluminum frame at matibay na back panel. Kung maati ka sa aesthetics, papalag din ito dahil meron niyang pailaw sa pinakailalim ng camera module. Yung frame, di naman sa pang-hype, super nipis naman talaga na kahit nga yung kamay mo ay masasarapan pag hinawakan. Isa ulit na pros, 5160 mAh battery ang linagay tapos 45 watts pa. Kaya makakabalik ka kaagad sa game na linalaro mo pag na-lowbat ka, pero meron din itong bypass charging. Ang swabe nito sa CODM sumasabay. Pros ulit, sa mismong screen nakalagay yung fingerprint scanner. Ako mas bet ko ito kesa sa side mounted. Minsan kasi nakakaasar yung madampi lang yung print mo ay na-unlock. Hello guys, ako si Kuya Gesmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong bago release ng Infinix, itong Hot 60 Pro Plus. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Sa loob, itong SIM ejector, itong user guide, warranty card, freebie na phone case. Hard case ito guys, ito yung nababasag. Sa pinakaloob ng box, itong Type A to Type C cable. At ang huli, itong power brick. Ito'y supported ng 45 watts. So nag-charging speed test na rin tayo dito. Nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 56 minutes. Meron pala yan kasama rin sa package na tempered glass. Kinabit ko na. Itong na-unbox natin, ito yung color na sleek black. Available din ito sa ibang kulay. Ganito ang appearance ng texture. Yung back panel, fiberglass kaya premium ng vibe. Tapos sa camera module, meron yung halo lightning effect for notification pag nag-charge ka or low battery reminder. Pero pwede mo naman i-off pag di mo type. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.78 inch na 1.5K resolution na 3D curve na AMOLED display. Pros, hanggang 144Hz ang nandito. Na meron niya screen protection na Gorilla Glass 7i. Yung camera na nasa punch hole 13 megapixel. Ito yung sample ng picture. Sa screen body ratio, alam mong wala ka sa category ng entry level kasi sa nipis ng bezel. Sa widevine sa mga nagne-Netflix, meron itong L1 Full HD. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, 4G LTE network, Android 15 version ang nandito. Ito'y supported din ng NFC. Itong na-unbox natin, ito yung 8256 na variant. Yung 8GB RAM nito, meron yung Fusion RAM na plus 3, 5 at 8 na ang pros, yung flash memory nito ay UFS. Mas marami kasing advantage ang UFS versus eMMC tulad ng mas mabilis sa data transfer, tipid sa power consumption at mas solid versus eMMC. Ang main shooter nito ay 50 megapixel sa 1440p na Sony sensor. Ito yung sample ng pictures. Ito ang video settings na available. Sa 1080p ang swabe ng stabilization. Naka 30 fps ako dito tapos sinelect ko itong icon. Pero nung nag-switch ako sa 2K resolution, maalog. So adjust natin sa 720p. Ito, meron na uli stabilization. Meron din itong dual video recording. Napansin ko yung rear, oo meron stabilization, pero yung front camera ay wala. Ito naman sa steady. Ang video zoom nito ay hanggang 10 times.
Dagdag details ko lang yung frame curved edge. Sa right side, nandito itong volume rocker. Sa ilalim nun yung power button, / on-off switch. Ito rin yung Infinix One Top AI. Sa left side, walang nakalagay. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic at SIM tray. Oo, dito linagay. Ang pros, ito'y rated IP65. Sa taas itong speaker ulit, tapos meron ditong maliit na butas. Di ko lang alam kung pangalawang microphone ito or IR blaster. So sa nakakaalam, paki-comment na lang po. So dual speaker itong Hot 60 Pro Plus. Ito yung tunog na speaker. Ang chipset nito ay Helio G200 na octa-core na ang performance score ay... Conclusion, sa ganitong presyo, meron kang super thin na premium design na maganda ang build quality, naka 3D curve AMOLED screen, mataas na battery at watts, decent camera, maayos na chipset na magagamit mo talaga na matino. Cons, hindi 5G, wala din itong memory expansion. Pero bukod dyan, para sa akin ay sulit na rin overall para sa ganyang presyo. Smartphone na pang araw-araw. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo, peace.